Hello sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga naasubaybay sa inyong channel. Tawagin na lang akong Windy, 20 plus years old, na atira sa Bacolod. Hindi ako maapaniwala na itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay parang sa Amityville. Naatira kami malapit sa isang university na sinasabi nilang haunted. Clue lang po Sir Bob. Malapit lang ito sa kilalang College Institute sa Bacolod. Para sa mga taga roon o malapit doon o kaya napapadaan, siguro ay alam nyo na kung saan banda to. Inuupahan lang namin itong bahay. Mura lang kasi ang kuha namin. At bilang nagsisimula pa lang na magsasama, ay malaking tipid para sa amin ang makakuha ng murang paupahan. Pareho kaming may work ng ka-live-in ko na tawagin nating Jason. May ilan sigurong makaka-relate sa akin, lalo na yung mga may kapartner na sobrang seloso. Pero nagsimula lang siyang magbago noon nang lumipat na kami ng bahay. Siguro dahil sa dati naming tinitirhan ay puro kamag-anak at pamilya lang niya ang nakikita at nakakasalamuha namin. Magkasama din kami sa trabaho kaya nabantayan niya ako at limitado talaga ang magalaw ko. Pero hindi naman niya ako pinagbabawalan o masyadong tinatali. Kaso lang, nung nasa bagong bahay na kami na nilipatan ay nag-iba ang lahat. Lalo na at may kapitbahay kami noon na binabati ako palagi. May katandaan na yon at pwede ko nga sabihing tatay na. Siguro ay magiliw lang yon sa akin. Hindi ko naman gaanong pinapansin pero grabe ang selos ni Jason. Nung una nga, akala ko ay biro-biro lang niya. Pero nang tumagal ay naramdaman kong totoo yung mga selos niya. Kinausap ko siya noon. Para kasi siyang naadroga at nasaktan na niya ako ng pisikal. Isang araw ay nakita ko siya nagsasalitang mag-isa sa loob ng kwarto namin. Lalo akong nagduda noon na nagdadrugs siya. Pero natakot na akong tanungin siya noon. Inobserbahan ko lang siya. Kapag nasa trabaho kami ay normal naman siya at maayos ang trato sa akin. Pero pagdating sa bahay ay nag-iiba siya. Nagisingan ko siya noon na parang wala sa sariling naglalakad papuntang kusina. Tuwid na tuwid ang katawan niya at parang nga siyang robot. Sinundan ko siya noon ng tahimik. Nakita kong andoon lang siya sa kusina at naatitig sa kawalan. Hindi pa siya nagpailaw kaya nagtaka ako kung anong ginagawa niya. Maya-maya nun Sir Bob ay narinig ko na lang ang mahina niyang hagikgik. Doon na ako kinilabutan. Bigla akong nagpailaw. Ganun na lang yung naramdaman kong takot nang makita ko yung anino niya. Hanggang ngayon ay hindi pa nga rin ako maapaniwala sa nakita ko. Kinikilabutan akong di mawari dahil nakita ko yung anino ni Jason na merong sungay. Hindi agad ako nakakibo. Nanginginig yung mga kamay kong pinigilan ang paglapit niya sa akin. Nang medyo mahimasmasan ako, ay mabilis akong tumakbo papasok ng kwarto namin. Ilang minuto ang lumipas at narinig ko na ang boses niyang pinapabuksan ng pinto. Marahan akong lumapit at tinanong kung siya ba talaga yon. Kahit ang weird ang tanong ko ay hindi ko mapigilang hindi magduda nun. Sumagot siya ng oo kahit alam kong gulong-gulo din siya. Antok na raw siya. Hindi niya raw alam kung anong ginagawa niya sa kusina. Mukhang nag-sleepwalk daw. Habang tumatagal ay nag-iiba siya. Gabi-gabi ko siyang nagigisingan na wala sa kanyang sariling nakatayo sa kusina, naatitig sa kawalan. Kapag tinatanong ko siya kinabukasan kung anong ginagawa niya ay wala siyang maisagot. Hindi raw niya alam. Hanggang sa isang araw, nagkaroon kami ng matinding away. Nagawa na niya akong saktan noon at talagang nagkasakitan kami. Inaakusahan niya akong nag-cheat sa kanya kahit hindi naman. Marami daw ang nakakakita at nagsasabi sa kanya. Nang tanungin ko kung sino-sino sila nang maiharap sa akin ay bigla niyang iniba ang topic. Basta raw may nagsasabi sa kanya. Sa maniwala kayo o sa hindi Sir Bob, nang gabing yon na nag-away kami, iba yung tingin niya sa akin. Para siyang may sungay. Yung mga mata niya noon nanilisik at purong itim. Kinilabutan ako sa nakita dahil parang nag-iba yung itsura niya.
First time kong makita na maging ganun siya kagalit. Nasampal pa nga niya ako noon, kaya grabe din yung inis at tampo ko. Hindi kami nagtabi nung gabing yon. Para ako masisiraan ng ulo sa galit at sama ng loob. Habang nakahiga ako sa kabilang kwarto, siya naman yung nasa kwarto namin. Narinig ko na parang may kinakausap siya. Nagsitayuan ang mga balahibo ko noon. Alam kong hindi nagdodroga si Jason dahil normal ito sa opisina namin. At kung may sakit siya sa pag-iisip ay dapat apektado na rin pati yung trabaho niya. Maayos pa rin siya sa trabaho at yung mga sagutan at munting away pag nasa opisina kami ay parang hindi yun nangyari. Yun ang kilala kong Jason. Pero sa bahay, parang nag-iibang tao siya. Bumangon ako at sumilip kung ano ginagawa niya sa kwarto namin. Kinilabutan ako sa nakita. Nakaluhod siya at umiiyak. Mahina niyang sinasabi na lubayan na siya. Maya-maya nun ay humahagulgol na siya habang sinasabunutan ang sarili. Iyak siya ng iyak na parang nagmamakaawa. Marahan kong binuksan ang pinto ng kwarto. Mahina ko siyang tinanong kung anong nangyayari. Bakit siya nakaluhod at umiiyak? Mabilis siyang yumakap sa akin at niyaya niya akong umalis na doon sa inuupahan naming bahay. Hinila niya ako palabas. Umalis kami ng bahay kahit pareho na kami nung naapantulog. Doon sa part na malapit lang din sa bahay namin na malagi kami ng ilang oras. Siguro mag-aalas 10 na yon. Doon niya kinuwento sa akin kung anong nangyayari sa kanya. Kapag nasa bahay daw kami ay ang dami niya nakikitang imahe. Nakakarinig din siya ng mga bulungan. May bumubulong daw sa kanya na nagloloko ako at hindi raw niya maiwasang hindi maniwala. Para bang kontrolado siya kung sino man yung bumubulong sa kanya. Nag-iiba raw yung pakiramdam niya. Bigla na lang siyang makakaramdam ng matinding galit at lungkot. Sinabi ko sa kanya na hindi totoo lahat ng naririnig niyang mga bulong. Parang gusto lang kaming pag-aawayin ng kung anumang nilalang o elemento ang naninirahan sa bahay na yon. Sinabi ko rin sa kanya na nakita ko siya minsan na may sungay at nag-iiba yung itsura niya kapag nag-aaway kami. Kaya nga raw kailangan na naming umalis bago pa makontrol ng kung anuman ang buong isip at katawan niya. Baka next time, hindi lang daw sampal ang magawa niya sa akin. Sa sobrang takot ko noon at kahit tumunto na kami ng bahay ay ayoko na. Sinabi ko magpalipas na lang kami ng gabi sa bahay ni na mama. Doon, humingi na rin kami ng payo. Kinabukasan ay kinuha na namin yung mga gamit namin doon sa inupahang bahay. Umabsent po na kami sa work. Ayoko na may masamang mangyari sa amin. Pairamdam ko kasi kapag nagtagal pa kami doon ay masisiraan na ako ng ulo pati na si Jason. Baka mawala na siya sa sarili ng tuluyan. Nakalipat din naman kami nung araw na yon kahit naiwan yung ibang mga gamit. Hindi na namin gusto pa na tumungtong doon. Tapos, nakarinig ako ng mga sabi-sabi tungkol sa bahay na yon. Matagal na pala siyang haunted. Pinamumugaran daw ng iba't ibang kaluluwa, nilalang at elemento. Yung iba pa nga ang sabi ay may masamang espiritu o evil spirits. Kaya pala sobrang mura lang naming nakuha. Yun pala, may mga nauna nang naatira. Hanggang ngayon ay abandonado ang bahay na to. Kami na yung huling tumira doon. Iniiwasan ng ilan ng may alam at kinatatakutan. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Maraming salamat po sa oras at pagbabasa. Good evening or good morning po sa inyo Sir Bob, pati na sa mga listeners. Ako si Bea from Bacolod. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo. Graduating pa lang po ako ng college sa kursong Mass Communication. Isa po ang channel nyo sa pinakikinggan ko kapag nasistress na ako sa studies. Finally,
May time na rin po ako maisulat itong story tungkol sa karanasan ng mama ko nung panahon na pinagbubuntis pa niya ako. Nakatira sila sa home site na malapit sa Capitol Heights. That time ay may maliit na negosyo si mama, sari-sari store. Gabi daw siya noon nangungumpara ng mga paninda dahil doon kakaunti na lang ang namimili sa kinukunan niya. Sakay daw ng tricycle ay nagpahatid siya sa may kanto. Mga motor na lang kasi ang nakakapasok sa loob ng compound nila. Bandang 7 PM pa lang daw yata noon nang makarinig siya ng huni ng tiktik. Malakas daw yon nung una, pero habang tumatagal ay humihina. Alam niya na malapit yon sa kanya kaya binilisan daw niya ang paglalakad. Buti na lang daw ay sinalubong siya ni Papa na kakarating lang din sa trabaho. Narinig din daw yon ni Papa kaya pinabilisan niya ang paglalakad nila. Yun yung first time daw na naka-encounter siya ng tiktik. After lunch ay nagsiesta si Mama sa may balkonahe nila nang makarinig daw siya ng sigaw ng bata. Mabilis daw siyang lumabas at naglakad kung saan daw niya narinig yon. Doon daw, kinilabutan siya sa nakita. Sa katirikan ng araw ay isang nilalang daw na naglalaway ang hila-hila ang braso ng isang bata. Yung isang braso daw nito ay kagat-kagat niya. Nang makita daw siya nito ay mabilis niyang binitawan ang bata. Halos himatayin daw sa takot yung batang yon. Hinati niya ito kung saan ito nakatira. Sinabi lang niya ang nakita at umuwi na. Habang pauwi raw noon si Mama ay parang may naasunod sa kanya. Kita daw niya sa gilid ng mga mata na may naglalakad na isang matanda sa gilid. Mga 3 metro daw ang layo. Hindi niya ito nilingon, pero mahina daw siya nagsabi na lubayan siya nito. Kilala na daw ito sa lugar at oras na may mangyari sa kanyang masama ay ito ang ituturong may gawa. Mabilis daw nawala yung matandang yon. Imagine Sir Bob, nangyari nung katirikan ng araw. Kung kayang gawin yon ng aswang, what more kapag gabi na? Akala ni Mama ay lulubayan na siya dito. Pero nang gabi daw na yon ay dinalaw siya ng masamang panaginip. Parang may naasilip daw sa kanya at gustong kunin yung nasa sinapupunan niya, which is ako. Pero narealize daw niya na hindi yun panaginip. May nilalang daw talagang naasilip sa bubong nila. Yun daw siguro yung tiktik o yung matandang aswang na na-encounter niya. Ginising daw niya si Papa pero pahirapan. Sa hindi niya malamang dahilan ay hindi ito magising-gising. Yun pala ay nananaginip na din daw si Papa na nakikipagtalo siya sa isang aswang. Dali-dali naman daw bumangon si Mama at kumuha ng asin. Nilabas din niya ang tinatagong buntot pagi sa ilalim ng higaan nila. Alam daw ni Mama na hanggat buntis siya ay babalik-balikan siya nito. Matapang talaga si Mama nun at handa sila sa lahat ng nilalang. Laking probinsya kasi, kaya naman naghanda siya nun. Nang nag-iingay na raw si Mama ay doon na nagising si Papa. Habol hininga pa raw siya na para siyang sinakal ng matagal. Sinabi ni Mama na may bisita sila. Humuhuni-huni ngayon sa itaas ng bubong. Dahil sa matapang din si Papa at ganoon din si Mama na lumaki sa Antique, talagang linabas daw ni Papa yung aswang. Umakyat daw siya ng bubong nila. May hagdan na kasing nakalagay doon dahil balak niya sanang tapalan yung maliit na butas, pero naunahan na siya ng aswang. Doon daw pag-akyat niya ay mabilis niyang pinaghahampas ng buntot pagi yung aswang. Nagwala at taghihiyaw pa raw ito nang lumipad palayo. Kinabukasan ay naasalubong ni Mama yung matanda na paika-ika. Mukhang hunting na naman daw ito ng bata. Pero nang sabihin ni Mama na hindi ito titigilan ni Papa at lalaptusin niya talaga ito ng buntot pagi, bigla na lang daw nung nawala sa lugar nila yung matandang yon. Wala na silang naging balita pa. May maiksi pa po pala akong kwento. Tungkol ito sa aranasan ni Papa sa Lasal o USLS nung nag-aaral pa siya sa college. Minsan daw na nahuling lumabas ng lab si Papa dahil may naiwan siyang gamit sa loob at pinaligan pa daw niya yon. Nasa 3rd floor daw siya noon at papadaan sa isang banyo.
Hindi na niya nasabi kung sa boys o girls CR. Basta daw pagdaan niya, may narinig siyang iyak ng bata, knowing na wala namang sanggol sa school na yon at noong mga oras na yon ay walang ibang tao sa hallway. Kaya kumaripas daw siya ng takbo sa takot. Tinawanan ko nga siya noon dahil takot siya sa multo pero sa aswang ay hindi. Sa multo daw kasi ay hindi siya makaaganti. Pero sa aswang ay kaya niya itong saktan. Totoo naman at nahampas nga niya noon ng buntot pagi yung aswang na umaaligid sa kanila noon. Hindi ko inexpect na marami pala siyang karanasan sa university na pinasukan niya. Buti na lang at hindi ako doon nag-aral. Like sa Galyaga Theater. Isa daw sa friend niya ay nakakita ng bata. Naging aktor daw kasi ito sa role-playing nila noon. Nagulat na lang sila nang nagtatakbo palabas ng stage itong friend niya habang sinasabi na may batang naglalakad sa likod ng stage. Duguan, tapos bigla na lang daw nawala. Tinawanan pa raw ni na Papa itong kaibigan niya na to. Pero natigil daw sila nang isa din sa mga estudyante doon ang nagsabi at nagpatunay na totoong may nagmumultong bata sa theater. Marami na raw kasi ang naku-witness, hindi lang yung student na yon at yung friend ni Papa. Simula noon ay may paminsan-minsan na raw pagpaparamdam dun sa university nila noon. Hindi na nga lang niya nakwento yung iba pa niyang mga karanasan. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ng parents ko. Sana ay mabasa ninyo at ma-narrate sa channel para naman mapainggan ko. More power sa inyo. Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga listeners katulad ko. You can call me Andrea. Taga Iloilo kami dati na lumipat lang sa isang baryo sa Bacolod. Bata pa lang kaming magkakapatid ay iniwan na kami ng aming ina. Maraming sinasabing naging sanhi ng pagkamatay nito. Merong sakit sa bato, kinulam o kaya inaswang habang pinagbubuntis pa lang niya yung kapatid ko. Pero ang sabi naman ni Papa ay komplikasyon ng mga organs. Halos nagbagsakan daw ang mga organs ni Mama at di na nakayanan ng katawan niya. Pero ayon sa tita ko, nagsimulang magkasakit si Mama nung magbakasyon kami sa lugar ni na Papa dito nga sa Bacolod. Buntis pa lang siya noon sa kapatid kong si Nonoy at sa grade 1 ako. Namatay si Mama nung nasa grade 5 ako. 4 years din siyang nagtiis sa sakit niya at 4 years old lang din noon si Nonoy. Lumalaki ito na hindi na alagaan ni Mama. Awang-awa na kami ni Papa kay Mama noon dahil simula ng mga anak siya ay bigla na lang bumagsak yung katawan niya. Hindi na siya makakilos ng maayos at makatayo ng matagal. Agad siyang nangihina. Kaya nakahiga siya halos sa loob ng 4 na taon. Doktor sa ospital at albularyo ang salitang tumitingin sa kanya. Pero hanggang sa huli ay hindi malinaw ang dahilan ng pagkamatay niya. Nang tumapang ako ng high school ay nagpasya na si Papa na uuwi na kami sa probinsya nila. Doon daw ay maraming kamag-anak na titingin sa amin. Magsa 7 years old na si Nonoy kaya hindi naman nagaanong alagain. Nauutusan na nga yung bumili sa tindahan. Nasanay kasi kami na naiiwan kaming dalawa sa bahay kapag may trabaho si Papa. Bata pa lang kami ay namulat na sa mga gawaing bahay. Kami lang kasing dalawa ang palaging naiiwan sa bahay namin sa Iloilo. Malungkot na masaya ang pag-alis namin ng Iloilo sa lugar na kinalakihan ni Mama at kinalakihan ko na rin. Pero inisip ko na lang na mapapadali at magiging maayos ang pamumuhay namin sa Bacolod dahil marami sa amin ang tutulong ng mga kamag-anak at kapatid ni Papa. Bago pa man kami maarating doon ay may bahay na raw kaming tutuluyan. Matagal na raw na hindi yun ginagamit at napabayaan na nga, kaya binenta na rin ng may-ari. Nakuha ni Papa yon ng hulugan. Pumayag na rin ang may-ari kesa raw masayang at masira lang ng mga anay. Medyo malayo nga lang ang bahay namin sa mga kamag-anak at kapatid ni Papa.
Kakaunti lang din yung mga kapitbahay namin noon. Pero kahit papaano ay pwede kaming bumisita kina lola at ganoon din sila sa amin. Ayos na rin yon dahil tahimik at malayo sa ingay ng mga sasakyan na kinaiinisan ko nung nasa Iloilo pa kami. Pagdating namin ay agad namin dinalugad ang buong kabahayan. May kalakihan yon na yari sa kahoy at semento. Meron din balkonahe na parang cellar sa taas. 2 palapag ang bahay at may 2 kwarto sa taas. Malawak ang bakuran at may malaking puno ng mangga sa harap. May ilang kwarto sa baba na nakakandado pa, pero hindi na namin muna yon binuksan. Yung mga importanteng gamit lang yung inuna naming ayusin. Yung kwarto namin ni Nonoy at Papa ang una naming nilinisan. May mga gamit din kaming dala para sa kusina. Pero pansamantala nun ay sa labas muna kami magluluto gamit yung kalan at kahoy. Hapon na kami nakarating nun, kaya bumili na lang kami muna ni Papa ng kakainin sa hapunan. Nang iwanan niya kami saglit ni Nonoy nun, ay naatulog si Nonoy sa lumang sofa sa may sala. Ako naman ay nag-ikot-ikot at tinitingnan ang mga naiwang gamit ng dating may-ari. Maayos ang may kalumaan ng bahay. Konting linis at ayos na mga sira ay gaganda na ulit yon. Kaya lang ay walang finishing. Hollow blocks lang at di na nilagyan ng pinong semento ang mga dingding. Ang isa pang napansin ko ay medyo madilim sa loob. Kaya kahit nakailaw ay parang madilim pa rin ang paligid ng loob ng bahay. Alam niyo yung vibe ng parang nasa isang haunted house ka. Ganon ang naging bahay namin. Pasalamat na lang kami na may sarili na kaming bahay. Pero parang iba pa rin yung pairamdam ko doon. Ang weird lang. Para kasing may ibang tao bukod sa amin. Para kaming may ibang kasama. Unang gabi namin ay hindi agad ako nakatulog. Namamahay pa. Ganoon din sina Papa at Nonoy. Kaya bumangon na lang kami at tagayos pa ng ibang gamit sa loob ng karton. Habang nakaupo kami sa sofa ay naglalaro naman si Nonoy ng dala niyang laruan. Hindi namin alam kung anong ginagawa niya at napapalapit siya sa bintana nun. Sabay-sabing may tao raw sa labas at nakatingin sa amin. Kaya lumabas si Papa para tingnan kung sino yung sinasabi ni Nonoy. Wala naman raw tao sa labas at malamig na hangin lang yung sumalubong sa kanya. Naalala ko pang sabi ni Papa na maliwanag ang buwan ng gabing yon. Pag ganoon daw dati sa kanila ay naglalaro daw sila sa labas ng tagu-taguan. Di pa raw uso nun yung mga gadgets. Bigla namang sumabat si Nonoy na maglaro daw kami. Kaso ay umayaw ako. Hindi na kasi ako naglalaro nung 13 years old na ako. Pero sinabihan ako ni Papa noon na samahang maglaro si Nonoy. Sa labas ng bahay ay merong kubo na yari sa kawayan at nipa. Wala yung dingding kundi mesa at upuan lang, katulad ng mga cottages sa isang beach resort. Hindi talaga ako napilit ni Nonoy na maglaro ng tagu-taguan, pero sinabahan ko siyang maglaro sa kubo. Looban naman ang bahay namin at malayo sa kalsada, kaya parang safe naman sa amin ang maglaro noon kahit gabi na. Isa pa ay may bakod naman na kahoy, kaya hinayaan na lang namin siyang magsawang kakalaro. Abala naman ako sa pagbabasa ng libro kahit medyo madilim. Sobrang tahimik na sa buong paligid maliban sa boses ni Nonoy na gumagawa ng iba't ibang huni ng sasakyan at hayop. Pinahinaan ko sa kanya yung boses dahil nga gabi na at baka may makarinig pa sa kanya. Mapagalitan kami. Nang tumahimik si Nonoy, bigla nung may sumingit na tunog. Parang wak, wak, wak. At bigla na lang nag-alulungan yung mga aso na hula ko ay nanggaling sa kalsada kahit na may kalayuan sila. Yun bang alulong na naririnig mo sa mga horror movies? Ganon na ganon. Agad kong niyaya si Nonoy na pumasok na, pero nauna pa nga siya sa aking maglakad papasok ng bahay. Tinanong ni Papa sa akin kung ano yung tunog na yon. Wala talaga akong ideya kung ano yung humuhuni, kung ibon ba o kung anong klaseng hayop. Sinabi ko sa kanya
na pagkatapos ng huning yon ay biglang nag-alulungan yung mga aso sa malayo. Mabilis na nagligpit si Papa at sinabihang pumasok kami sa kwarto namin. Matulog na raw kami kasi anong oras na. Pansin ko yung bigla niyang pagkataranta. Agad niyang pinagsasara ang mga pinto at bintana. Yung mga bintana pa namin noon ay yari sa kahoy. Yung jealousy type pero kahoy. May lock din yon kaya hindi agad mabubuksan. Kaso lang sa kwarto namin ni Nonoy, merong wala ng kahoy. Dalawa ang siwang nun. Yung higaan ni Nonoy ay nasa tabi ng bintana. Malapit naman sa pinto ang higaan ko. Pamaya't maya ko siyang tinitingnan nun. Hindi ko alam pero parang kinutuban ako ng masama. Ayon na rin sa naging reaksyon ni Papa sa narinig namin. Parang may mangyayaring hindi maganda. Pinilit kong makatulog nun at mga alas 11 na siguro ako dinalaw ng antok. Medyo napapahimbing na ang tulog ko nun nang marinig ko si Nonoy. Nananaginip siya. Pati ang tawag niya sa akin. Marahan akong bumangon para tingnan siya. Pero nakita kong nakadilat siya at titig na titig sa bintana. Mabilis ko siyang nilapitan nun. Takot na takot siyang nakatingin sa bintana. Tinanong ko kung anong nangyayari. Pero hindi siya makapagsalita at parang umurong na nga yung dila niya. Yumakap na siya sa akin at nagsabing natatakot daw siya. May butas kasi noon ang bintana at nakikita niya mula sa higaan ang nasa labas. Hindi daw siya makatulog sa higaan niya kaya tumabi na lang siya sa akin noon. Nang gabing yon, naramdaman ko na may taong palakad-lakad sa labas. May naririnig akong mga yabag at walang tigil noon ang alulungan ng mga aso. Hindi na ako makatulog noon, pero ganun din pala si Papa. Marahan siyang pumasok sa kwarto namin at pinatahimik niya ako. Napatingala siya at napatingin sa bintana. Pinasunod niya kami sa kwarto niya at sinabihang doon na daw muna kami matulog. Ang gabi na yun yata ang pinaka nakakatakot na nangyari sa amin. Ramdam ko noon na may tao talaga sa labas. Umaaligid at parang gustong pumasok ng bahay. Pero sa anong kadahilanan ay hindi niya magawa. Siguro ay nainis na yon kaya nakarinig ako ng pag-angil at parang humahangos. Tinanong ko si Papa kung ano yon. Huwag daw akong maingay. Nakiramdam pa kami. Habang si Nonoy naman ay mahigpit ang yakap sa akin. Nanginginig sa takot. Hindi ko alam kung anong nakita niya at ganoon na lang yung takot niya. Nagulat na lang kami nang biglang parang may mga kalmot at kaluskos sa bintana. Gigil na gigil yun. Sunod ay may pagaspas na kaming narinig. Naiiyak na ako sa takot. Tumayo si Papa at pumuntang kusina. Dumampot siya ng asin. At nang muling kumaluskos sa bintana, ay bigla na lang niyang sinabuyan ng asin ang anuman ang naroon sa labas. Narinig ko ang malakas at mabilis na pagaspas na parang papalayo. Huminga noon ng malalim si Papa. Sinabihan niya kaming matulog na at hindi na raw babalik yon. Kinabukasan ay nagkwento sa akin si Nonoy. May nakita daw siyang nakakatakot na babae sa labas ng bintana. Yun lang naman ang sinabi niya nang sawayin siya ni Papa. Nang araw na yon ay umalis si Papa. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Basta pagbalik niya nun, sinabi niyang huwag na kaming matakot at wala nang gagambala sa amin. Tama nga siya, Sir Bob. Wala nang umaligid noon sa bahay namin. Graduate ako sa college at nasa high school na si Nonoy nang mawala sa amin si Papa. Sa ngayon ay ulidang lubos na kami at naninirahan dito pa rin sa Bacolod. Pero hindi na doon sa dati naming bahay. Binenta na yon. Saka lang namin nalaman kung ano ang ginawa ni Papa nung araw na umalis siya. May pinuntahan pala siya noon. Sa bahay ng dati niyang kasintahan na kumulam kay Mama. May lahi daw itong aswang at yun daw ang dumalaw sa amin nung gabing yon. Si Nonoy naman daw ang puntirya niya para maaganti kina Mama at Papa. Pero humingi na ng tawad sa kanya si Papa at kung hindi pa rin daw siya patatawarin
ay nagbanta na siyang papatayin ito oras na may mangyari daw sa amin ni Nonoy na masama. Ang nabalitaan ko nang umalis kami sa bahay na yon ay namatay na rin yung ex niya. Unknown disease, sudden death daw. Parang inabot na rin siya ng karma o di kaya ay minangkulam din sa kanya na kinulam niya noon. Ang naisip ko pa nga, si Papa ang nagpabalik kulam sa kanya. Pero hindi ko na na-confirm yung teorya ko sa kanya dahil nga wala na si Papa. Ito lang po Sir Bob ang madrama at nakakatakot na kwento ng pamilya namin.